Alala. Faith. Angel. Jamie. Steph. Mira. Pam. Leia. Chi. Apple. Isa. Monica. Ito yung parang pang sa atin kung ano tayo, kung ano yung mga nagagawa natin. Matapang. Kailangan mas iangat natin yung kababaihan. Gano'n. Na mas marami ding kayang gawin ng babae kaysa sa lalaki. Women empowerment for me is being able to express myself as a woman in today's society. You can do anything you want. Human empowerment, parang, siyempre, strong, independent women. Kaya tumayo on her own. And especially, we have our own goal as a woman. Ini-encourage or pinapataas yung confidence nating mga girls. Kung ano po yung nagagawa ng lalaki, and kaya din po gawin ng babae. For me, woman empowerment is about all about power, mga kababaihan, saka confidence. Na dapat kung ano yung karapatan ng lalaki, may batas lang sa babae. Hindi ka lang basta babae lang, hindi ka lang basta ganito lang. Dapat kung kaya din nila, kaya mo din na meron kang kakayahan na gawin yung mga bagay na hindi kaya din gawin ng iba. So parang yun sa akin, meron ako sariling paninindigan sa sarili ko na hindi lang ako basta babae lang. For reproductive health, syempre kailangan mas more on maging conscious sa self, maging healthy. So for me, mahalaga yung reproductive health para sa atin. Syempre kasi tayo yung nagbibigay din ng birth para sa atin, sa mga child. Health, it's very important for us, especially now. And there's more conversation about reproductive health. And this is great kasi I don't think a lot of people are parang binibigyan siya ng important. For me, part siya ng holistic well-being. So, has to be well taken care of. Kailangan po natin maging hygienic, kahit hindi siya nakikita ba, kailangan maging panatiliin malinis pa din ito. Yung proper hygiene lang everyday, kung paano ko alagaan yung sarili ko, mula ulo hanggang paa. Alam pa lang na yan paglilinis ng cake. Marami din naman mga bacteria na pwedeng maka-infect sa atin. Yes, actually nagkaroon na nga ako ng parang bacteria something. So, yun kasi ang may pinapasok sa something sa puwerta. Then, yun kasi nakakatulong. Parang siyang medicine type din siya. Makakatulong para yung bacteria ma-lessen yung mga foul odor. Familiar lang po siya sa akin, pero wala po kung idea ko rin siya. Ay, hindi naman ako magkakit. Not really. So, yung friends ko, pagkakwentuhan din namin. Oh, I haven't heard pa. I hindi. Ako kung idea about that. Wala po. Since 30 years old na ako and I take recently kasi nagkaroon na ako ng anak. So, na-recommend siya ng OB ko before dahil ang suppositories isa tong panlinis sa ating private part ng mga girls. So, ito ay nilalabas na yung mga bad bacteria and infection. Like, if you're prone ka sa mga UTI, mas malaking tulong po, lalo na sa ating girls kasi nailalabas niya yung mga bad bacteria and infection sa loob ng private. Alam po namin sa Virgin Vaginal Suppository. Sorry, hindi ko alam anong use nito eh. For me, siguro ito. Ito na para makan. I'll try this. This one. You want to sa stories na lang. Kasi para
malinis yung private part natin at makakaiwas tayo sa mga like UTI or any infection na pwedeng magdala sa atin ng mga sakit. Maging malinis sa privacy natin para hindi tayo aanhan ng mga bacteria. Make sure like to always watch out for yourself and then make time mahirap rin maging consistent in taking care of it. Makakuha tayo ng bacteria, need pa din natin siya i-cleanse, and then need natin kumain ng vegetable para healthy pa din yung katawan natin. Mas maaga pa, mas panatiliin yung malinis yung ano kasi kung too late na, mas mahihirapan tayo. Siyempre, kailangan talaga yung sarili natin, hindi lang para sa ibang tao. Siyempre, para for self din naman. Alam naman po natin yung tamang pagka-take care ng sarili po natin. Kailangan talaga natin na alagaan yung sarili natin, lalo na dun sa kasi malapit tayo sa mga sakit. Laging mag-isip or lagi tayong maging malinis sa ating katawan, especially lalo na sa ating mga panloob na health dahil eto nakakapas kasi ito ng mga malalang sakit, diba? So, kaya kailangan lagi tayong maging malinis and maingat lalo na sa health natin.